Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Tungkol ito sa kontrobersya ng Abante Radio na kung saan ang kanilang reporter ay nakipagtalo kay Senator Marcoleta. Nagalit ang ating butihing senador, tinawag niyang Tanji yung reporter. Unang napabalita, magsasampa daw ng ethics complaint ang reporter laban kay Senator Marcoleta sa Senado. Ito, bagong development, breaking news. Abante Radio kumambyo, nag-apologize. Wow, salamat naman. Humingi ng paumanhin kay Senator Marcoleta. Abante Radio released an official statement after the controversial interview with Senator Rodante Marcoleta in the program Parikoy, where the question of host Marlo Dalisay led to a heated debate where he was called an idiot. Hindi nakapagtimpi ang ating butihing senador. Nung patapos na yung programa, tanga, Tanji. Kasi sobrang itong reporter na ito, mayroon akong word kaya lang hindi magandang banggitin dito. 8-8 na lang. Abante Radio, remember that Abante Radio also released a Facebook post earlier saying that they will file an ethics complaint against Marcoleta after being called stupid. After he called their anchor stupid. But eventually, said post is seen quietly removed and now a new official apology statement has been issued. Okay, ito na yung official statement ng Abante. Abante Radio sincerely apologizes for the heated discussion and exchange of words between the host of the program, Parikoy, a black timer in our station, and Senator Rodante Marcoleta in the said interview. We inform our listeners and the public that the views and statements of our black timers are their personal opinion and do not automatically reflect the official stand of Abante Radio. We continue to stand by our duty to deliver fair, just, and balanced journalism in accordance with the highest ethical standards in journalism. So, sa interview, ang pinapag-usapan yung putik na pilit nilang ibinabato kay Senator Marcoleta. Na kuno, yung wife ng senador ay director sa isang insurance company, na itong insurance company yun ang na-hire na magbigay ng bond or insurance sa mga kumpanya ng mga diskaya. Paliwanag ng senador, ang wife niya independent director. Hindi siya yung regular director. So malaking kaibahan yun. Ang independent director, wala siyang kinalaman sa management. So itong 8-8 na reporter nito, Tanji na reporter, ipamukha pa naman niya kay Senator Marcoleta nga, wala na ba kayong delikadesa? Hindi ba pwedeng mag-inhibit na lang kayo sa investigasyon? Grabe. Gusto niya na ang ating buting senador huwag nang sumali sa Blue Ribbon Committee hearing dahil lang daw sa issue na ito. Ay, hindi pwede. Sabi, wala akong kinalaman doon. So, yun ang init ng kanilang usapan hanggang pinipilit talaga itong 8-8 reporter na ito, Tanji na reporter, na delikadisa yan. Mag-inhibit ka hanggang nung matapos, Tanji ka. Yun. So, salamat dito sa Abante Radio. Tama po itong ginawa nyo. Kaysa yung kasuhan nyo ng ethics complaint, wala kayo. Talo kayo. Magbasa lang ako sa mga comments.
Ito, yung post nila na nauna, Abante Radio magsasamba ng ethics complaint versus Marcoleta sa pagtawag ng TAN-GA. Nakatakdang magsamba ng ethics complaint ang Abante Radio laban kay Senator Marcoleta matapos tawagin itong TAN-GA ang mamamahayag ng impilan. Bakit biglang kumambyo? Ano bang dahilan? Randy Nool, dami kasi ganyang angkor, nagtatanong tapos ayaw maniwala sa sagot ng ini-interview nila. Di dapat dinalang kayo tanong Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, bakit nakikipagdebate ka sa akin? Hindi ba dapat nagtatanong ka lang dahil inimbita nyo ako na interviewin? Maswerte nga siya dahil isang salita lang na bitawan ni Senator Marcoleta, yun lang, TAN-GA. Pag ako ang nasa katayuan ni Senator Marcoleta, on air. Baka mamura-mura ko siya on air. Kung ako magkakaiba kasi ang tao eh. Masyado siyang, I don't know, mayroon akong word, kailang masamang banggitin. Michael Caceres, support the Kurakot Kudos, kaya wala na itiwala sa mga mainstream media, puro mga puppet ng politiko. We are proud of our number one best Senator Marcoleta. Okay. May mga subscribers ako na nalalaman ko na lang, sabi nila, mas mabuting manood na lang daw sila o makinig sa mga vloggers kaysa mainstream media. Kasi hindi na maasahan. Dahil, alam mo na, kung ano ang gusto ng may-ari ng himpilan, o kaya kung may nagbabayad, may mga taong hindi makaiwas sa ganong silaw ng salapi. So ipagpatuloy po natin suportahan ang ating best Senator Marcoleta. Kailangan natin siya sa Blue Ribbon Committee, lalo na yung na-produce niya na surprise witness. Yan, nabulaga sila ng todo. I don't know kung paano nila ngayon i-counter ang isang Master Sergeant Orly Gutesa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Kaya ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin yung video na ito. Si Angkol ang natagaan ng Mugyero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan ng Mugyero. Mga dagko na gid nga boslot. Balay ni Angkol. Kol, pila na ni katuig ang inyong balay, Kol? 15 na. 15 na katuig. Oo, so karon, Kol, mag-atop na ka. Oh, mag-atop na ko. So mapulian na gyud ang imong atop. Mapulian na gyud. Pulian. Lagi. So dagko na kaayo Kol og buslot oh. So 15 na ka tuig. Karon humanagid sa pag-atop si Angkol sa iyang balay oh. So napulihan na tong mga buslot nga iyang balay, so maayo na gyud oh. At sa Ginoo ug sa nag-sponsor ni aning sin. Oo. Nalalamat ko nga napulihan ning akong atop sa sin, abago. Ako maulanan. Oo. Napulihan na ning akong atop mag 15 na katuig. Aya pa napulihan.
So pila na imong edad karon Kol? 47. 47. Pila imong estudyante? 2. Duha. So tanan naga-eskwela. Unsay grade Kol? Grade 7 o 1. Grade 4. Ay, sige. So salamat kayo Kol.